This morning po nag-file po ng sulat para po sa inyo ang grupong Tindig Pilipinas na hinihimo po nila kayo na simulan na raw po yung proseso at imbestigahan na yung mga confidential and intelligence funds ni Vice President Sara Duterte. Ano yan? Hindi ko pa nakikita yan, pero paakit ko sa opisina bukas para masimulan na. At pabalitaan namin kayo kung ano naging aksyon ng aking opisina. Tungkol dito, malamang naman yan, fact-finding yan. Sisimula rin sa fact-finding. Sir, pwede po bang maharap sa mga reklamo at kaso ang isa pong Vice President? Ang impeachable officer pwede maharap sa kaso, kaya lang, hindi wala sa poder, wala sa kapangyarihan ng ombudsman na alisin sila sa opisina. So tama rin pala yung ginawa mga kababayan. Dito ko lang din napagtanto, no? Sabi kasi nung iba, mayroon daw dismissal power ang ombudsman. Oo, may dismissal power ang ombudsman sa ibang mga politiko. Pero pagdating po sa impeachable official, hindi pala nila saklaw. Kagaya po ng senador, kagaya ng congressman, kagaya po ng tawag dito, ng vice president. So yun ang ano sa kanila, exception sa ombudsman. Pero may dismissal power talaga sila. Yung kay Conchita Carpio Morales na sinasabi niya na i-dismiss si Joel Villanueva way back 2016, tama yung sinabi ng mga senador na wala kang dismissal power. Hindi mo pwedeng ipa-dismiss si Joel Villanueva. But, mga kababayan, dapat nagkaroon sila ng tinatawag na initiative, motu proprio, to investigate, tapos kasuhan sa Ethics Committee etong si Joel Villanueva for him to dismiss, mga kababayan. Kaya lang hindi po nila ginawa yon. Yun pala ang pagkakaiba. Ngayon ko lang din nalaman ha, kasi nung nakaraan, sinasabi ko may dismissal power talagang ombudsman. Pero may exception pala. Senador, congressman, at vice president, hindi po kayang i-dismiss ng ombudsman. Ang dismissal power nila ay sa ibang mga sa ibang parte ng gobyerno or ibang mga tao, maliban dun sa tatlo na yon. Impeachable officer yan. Kaya impeachment pa rin ang proseso. Hi, Ma'am Leslie. Sila mawala sa opisina. Pero sir, pwede din po ba siyang maharap sa iba pa pong mga penalties? Ganoon naman eh. Para yung senador din naman, tsaka congressman. Ano yan? Pwede talaga imbestigahan yan. Pwedeng maharap sa kaso, pwedeng masentensyahan. Basta ang korte ang sasabi niya. Ang pagkakaiba lang talaga, hindi mo sila pwedeng alisin sa kanilang mga opisina. Ang senador, sarili kapwa senador lang ang pwedeng mag-alis sa kanila. Meron din ang congressman. Mga kapwa congressman na pwede magtanggal sa isang congressman. Yung the usual ombudsman na di ba kadalasan sinususpend, may mga preventive suspension, yung mga... Hindi rin ang kopyahan sa judiciary. Sa legislature, I don't think it is within our power to suspend anybody na nandyan sa separate branch of government. We leave it up to them because they have their own rules. Tama. The Constitution provides them the leeway to make their own rules. Sir, also this morning, nag-file po yung grupo po ng mga farmers sa mangingisda against former Narvacan Mayor Chavit Singson. 149 million pesos daw po binili, yung dapat ay 49 million lamang na lupa, and also doon din po sa isang property sa Baybayin, may issues din daw po doon. Plunder and graft po yung kanila pong inireklamo. Ano po yung magiging hakbang po dito? Sabi ni Macaroons, doon sa dating ombudsman, wala kang matututunan, DDS kasi. Tama. Hindi natin naririnig itong mga ganito, mga kababayan. Alam mo, sa totoo lang, para sa atin, ako tuwang-tuwa. Kasi naririnig natin yung mga ganito, natututo na dadagdagin ng pagkain yung utak natin. Di ba? Kasi dati, pag narinig natin ombudsman, may dismissal power ka agad. Kaya nilang kasuhan kahit sino. Pera lang sa presidente. Pero ngayon, nakikita natin, ang impeachable official ay hindi pala kayang i-dismiss ng ombudsman. Ito ay sa Congress, sa Senado, may ethics committee sila lang yung pwede na makapag-dismiss dun sa kapwa nilang mga kasamahan.
no? Kung kakampihan, wala rin tayong magagawa. Oh, pero na lang kung itong mga ito sigurado We will first validate the facts asserted in the complaint or asserted in the letter to the Ombudsman. At pag na-validate natin yan, yes, ang senador pwedeng makulong. Through ethics matanggal through ethics committee, tapos pwede silang makasuhan. Mga kababayan, ang senador, yan ang pagkakaiba. Salamat Sir Odi Lenon. Para kulang kasi yung sinabi ko kanina. Sa senador, pwedeng kasuhan, pwedeng tapos sa dismissal naman, kapwa lang nila senador ang pwede. Pero pwedeng kasuhan ng ombudsman ang senador. Sa BP naman, mga kababayan, hindi siya pwedeng makasuha o pwedeng kasuhan, pero BP pa rin siya. BP pa rin siya, hindi siya makukulong unless siya po ay ma-impeach. Pag na-impeach ang BP, mga kababayan, doon gugulong na yung kaso niya at pwede nang makulong. Yun ang pagkakaiba. So yung sa nagtatanong, congressman is parang senador din. Ganun din. Pwede silang kasuhan, mga kababayan, pwede silang makulong. Okay? At sa dismissal naman, kapwa lang nila kongresista ang makakapagtanggal sa kanila through ethics committee. then we will look at the legal liabilities. And then kung valid. Wait lang. Meaning hindi sila mananagot? Sabi, anong hindi mananagot, Ma'am Leslie Hermosa? Okay, para maliwanag. Ang ombudsman, pwede nilang kasuhan ang senador, kongresista. At pwede rin mapakulong. Kaya lang may mga, 'di ba, mayroon tayong mga senador, kongresista na kahit nakakulong na, senador pa rin sila. Mga kababayan, pag may kaso, lalo na pag mga plunder, dahil meron yan tinatawag na tawag dito, hindi na sila pwedeng humawak ng kahit anong pwesto sa gobyerno. Perpetual disqualification. Now, pag nagkaroon sila ng kaso ng plunder, mga kababayan, at merong mga problema talaga ito, pwede na sila ngayon, pwede rin silang patanggalin due or via the Ethics Committee. Ganon din sa mga kongresista. Ngayon kay Sara Duterte, mayroon siyang pagkakasala. Alam natin, may kaso siya dahil sa pagbabanta, inciting to sedition, something like that. At a grave threat dito kay Pangulo, kay First Lady, kay former Speaker. Kaya lang hindi yun gagalaw. Hindi yun gagalaw. Mananatili yun, nakapending lang, mga kababayan, dahil hindi pwedeng matanggal si BP Sara Duterte sa ibang paraan. Ang pwede lang ay via impeachment. Okay? Pag natanggal na siya via impeachment, doon na pwede na yung kanyang mga kaso ay gumulong. Yun po yun. Lahat, at there is a legal liability, then they undergo preliminary investigation. Sir, pwede din po ba kami makihingi po ng update regarding po dun sa mga reklamo po sa flood control naman po? Flood control. Paumpisahan ko na rin this week yung PI ng Eto na. preliminary investigation ng Boy Perez. first cases na final dito. Yung case ng Mindoro Oriental at yung case ng Bulacan Ghost Projects, umpisa ko na this week ang PI. This week pala. Mali ako, kala ko next week. This week pala, mga kababayan. Yari ngayon. Sa mga nagtatanong, merong mapaparusahan, meron pong makukulong for sure. Kaya nga yung, di ba? Meron ng kulungan na pinaayos si John B. Cremulya. Kasi sa Quezon City Jail sila may ilalagay Kung fact-finding lang, meron ng naging pagtingin ng DOJ. Pero just the same, sa PI, pwede pa naman i-adjust lahat yan. Just another day of evaluation before we pass it on to PI, before we form the panels that will conduct the preliminary investigation. So this week, gugulong na yan. At least 6 flood control cases will start moving this week. Hopefully. Tsaka yan marami pa kasi flood control issues na dapat namin resolvahin na bago pa dumating ang maglilitis. Isa na rito yung restitution
I will seek the advice of the judiciary. Naku, binanggit mo na naman yung restitution. Yari ka na naman kay Marcoleta. Pero hindi na makakaporma si Marcoleta kay Boyeng ngayon. Nung DOJ si Boyeng, mga kababayan, kahit papano, ginaganong-ganon ni Marcoleta. Pero ngayon, ombudsman na. Naku, yari ka Marcoleta. Makita yung salin mo. Oh, makita yung mga ano mo dyan. Yari ka. On this matter. Kasi nga, they have decided this before. Sa Sandigan Bayan, the restitution became an Boss issue. Roberto And, Cabe, shout was out. really an issue because it became part of the strategy of government. So kakausapin natin sa Sandigan Bayan dito and probably seek the advice also of the Senior Associate Justice of the Supreme Court on the best way to treat cases where restitution is possible, but with the cases in front of you, to how to treat it together. Nung case at restitution at the same time. Sir, para Nawawala. po sa publiko, paano po ninyo ipapaliwanag yung issue nga po ng restitution and yung sa korte po? Hindi kasi ang solian kasi, ang solian ng yaman na hindi dapat binuha ay isa yan sa mga prinsipyo na hindi lingid sa ating lahat bilang mga Pilipino. Lahat naman tayo nakaranas na nawala sa bagay at nais natin ibalik lang ito. Kaya lang syempre, pag meron ng obligasyon sa batas, kinakailangan ang korte at tumingin talaga dyan sa obligasyon. At para magkaroon ng magandang samahan ang tigausig at ang magdidesisyon dito. Kaya yan ang aking imumungkahi muna, kung pwede ko muna silang kausapin, upang magkaintindihan tungkol sa restitution, tsaka ano epekto nito sa mga kaso na i-file. Kasi Nakikita ko na kung paano babarahin na naman ni Marcoleta ito, no? Paano yung kanina, restitution na naman eh. Kaya lang napahiya siya doon sa it's a matter of ano lang eh. Mga kababayan, practical ano yun? Sabi niya gano'n ni Asek, Bida. mas mabilis siguro magkakasulian kung mas gagaan ang kaso. O kaya minsan, diba, ganun naman talaga ang nangyayari dyan. Plead guilty to a lesser offense, or sometimes, Practical get away with aspect. something lighter, kung good faith ma-determine natin. Kaya, magkahanap tayo ng magandang timpla in the interest of justice. Kasi, kung aabutin din tayo ng taon-taon sa paghahabla, eh mabuti lang makuha na ng bayan yung dapat sa ulit. Tama. Yun naman ang talagang mahalaga. Oo. Pero, syempre, yung mga dapat parusahan, paparusahan na rin. Kasi ang ano niyan para sa akin mga kababayan, at tama yung sinasabi nila dito. Unang-una nakinabang na yung mga yan eh, 'di ba? Nakinabang na yung mga yan, sabi din ni Bing Dison eh. Ben Singson ba yun, mga kababayan? Sorry, yung sa ICI, kalimutan yung pangalan niya. Kasi lagi ko naaalala si Chavit. Oo. Kumbaga para sa kanila, napakinabangan na yan eh. Tapos, alam naman natin sobrang bagal ng hustisya dito sa Pilipinas. Justice. 'Di ba? Ngayon, mga kababayan, kung itong mga ito ay pananatilihin natin na sila po ay kumbaga sundin natin sila, pagbigyan natin sila, baka pagdating ng panahon, ilang taon na ang lumipas bago matapos, bago nasentensyahan, yung yaman nila ay naipasa na kung kani-kanino. Sasabihin ng iba, paano maipapasa GP kung lahat yan ay na-freeze na? Sigurado ba kayo? Lahat na i-freeze na. Baka naman mayroong mga asset dyan, baka may mga kayamanan dyan na hindi naman nakalagay doon sa ano, baka yun naman ay mga pera na talagang physical na pera at naipasa na sa iba. O kaya yung mga ari-arian ay naibenta na rin sa iba. O kaya nawaldas na, di ba? Ang hirap ng habulin. Kumbaga mga kababayan, unlike nung una pa lang, na-prevent na natin na sila ay magbenta, na sila ay ipamana na nila o kaya ipamigay nila o kaya ipatago nila, yung mga ganong bagay. Di ba, maunahan na natin. Si Marcoleta, hindi. Ilagay natin sa Witness Protection Program para maging legal na yung ano nila. Legal na yung kanilang mga ninakaw. Yung mga talagang nabaliwala ang batas, kailangan siguro malikot din. Kaya kailangan ng guidance din. Magkaroon ng dialogue of court kasi hindi pa nangyayari ito. Hindi pa ito nangyayari sa talambuhin ng Pilipinas bilang isang republika. Na ganitong uring kabalastugan ang nanaig sa flood control project. Napakalaking pera ang nawala dito at napakasakit yan sa bawat Pilipino. Sir, ang Sandigan Bayan nag-adapt na rin daw po ng AI might create more millionaires in 5 years than the internet did. Patalastas.
bagong rules para mas mapabilis po nga yung filing ng criminal cases sa flood control at to give way rin daw po sa mga ipafile nyo? Or yung Alam nyo, Jack Yu, yan yung yun yung problema eh. Kaya medyo mayabang din ang mga diskaya. The reason why, the second reason why, mga kababayan, na sila ay malakas ang loob. Kasi, di ba, unang-una, ang reason, dahil mayroong mga kumakampi sa kanila, etong mga, lalong-lalo na si Marcoleta. Pangalawa, mga kababayan, inaasahan nila na, sige, hindi na kami aamin. Bakit kami makikipagtulungan pa sa inyo? We are not going to cooperate with you anymore. Kasi, pagdating ng 2028 at Duterte nang nakaupo, makakalaya din kami. Bibigyan kami ng pardon. Parang ganon. Diba? Isasalba kami ng mga yan. Kaya malalakas ang loob. aware of this? Baka yan ang pangako. I was told that the Sandigan Bayan is now trying to craft its own rules of procedure, probably for continuous trial of cases. I requested that already from the presiding justice 10 days ago. Actually, the first day that I went into office to be briefed, she was one of those who briefed me. Justice Geraldine Epo briefed me about the Sandigan Bayan and the problems that are there as cases of jurisdiction may be problematic also. And the case of the Sandigan Bayan, etc. So, we will ask for them to advise us properly. Sir, last week po, you talked to Secretary Vince Dizon about Yes. dun sa possible links ni Senator Bongo sa mga diskaya. May update po ba tayo doon, sir? The Vizcaya cases are being investigated now. At we're gathering enough facts. Kanina umaga, meron akong bisita from DPWH who will formally assist the Office of the Ombudsman with regards to documentary requirements. Kasi ang papeles niyan, mahalaga, maikasa. Example ko na sa inyo, yung payment vouchers. Nung nabayaran na yung proyekto, tapos hindi pa naman kompleto, nabayaran ng disadvantage to the government yan. Yung mga dokumentong ganyan, nahirap hingin isa-isa kung wala ka talagang contact in charge sa loob ng opisina ng DPWH. So, ibig sabihin pala, mga kababayan, si Boying Rimulya, meron namang hawak pa na mas talagang magpapakita ng matibay na ebidensya laban dito sa mga diskaya. Kaya si Marcoleta, todo po ang tangge, todo ang tanggol. So, I was with an undersecretary this morning who committed to be on call to the Ombudsman's office to furnish us with the evidence necessary and the documentary requirements necessary to be able to file and prove the cases we will file. Pati yung yung issue ng Parmali, si Gordon, mga kababayan, lahat ng hawak nilang ebidensya na hindi nila matuloy. Remember, may vlog tayo na sabi ni Gordon siya ay tinakot ni Digong Duterte at mga senador para itigil ang investigasyon or kaya yung investigasyon ay wag seryosohin, 'di ba? Nung sa Parmali case, mga kababayan, si Gordon nagsalita na at lahat ibinigay, lahat ng mga nakalap nila dahil syempre siguro natakot baka igaya kay Dilima dati o kaya igaya kay Mayor Halili o kaya si Mayor Espinosa, 'di ba? Kaya nanahimik itong mga senador. Ngayon ibinigay niya daw yung lahat ng mga dokumento na makakatulong sa investigasyon para mapanagot itong sila Duterte, kasama dyan si Bongo, mga kababayan. Sir, kinag-aaralan na rin daw yung links po ng mga Revilla. Kasama yan kasi nga, ang conflict of interest kasi. Shout out Azeret Rungbi Kasi nga, nagkaroon na nga ng ganung usapin sa Kongreso. Tama. Teka lang, basahin ko lang to. Sabi ni Azeret Rungbi, ating GPNatics, ganito lang yan. Kahit na freeze na yung pera nila, yun ay sa mga naipasok lamang sa bangko or sa account nila. Pero wag ka ading GPNatics, may mga naitago yan sa loob. Yan nga po yung sinabi ko kanina, di ba? Kahit na freeze na yung iba, mga kababayan, meron pa yan silang mga physical na pera or mga asset na hindi nakalagay sa bangko. 'Di ba? Meron. Malamang sa malamang yung mga yan ita-transfer nila yan kung kanino. Hindi mahirap kasi matrace kapag cash. Mahirap matrace kapag cash. 'Di ba? Pag hawak nila yung cash tapos ipamamigay nila o kaya ipapatago nila, 'di ba? 'Yun ang mahirap matrace. Kaya mga kababayan, 'yun ang gusto mangyari ni Boying Rimulya, itong mga diskaya i-require ng restitution. Kasi nga, bakit ka mamamatay? Oo, lalo yung ipangalan sa iba, di ba? Or even sa congressman, bakit ka makikipagtrato sa gobyerno? Yun talaga yung issue dyan. Di ba? Conflict of interest yan. Especially
that in the legislature, you craft the budget. And Ako nga sa totoo lang naniniwala ako mga kababayan eh. Ganito. Si Digong Duterte, 'di ba dati pinaghihinalaan natin na meron siyang share or sabihin natin na may pera siyang pinapatago dito kay Kibuloy. Bakit? Kasi nga mga kababayan, biruin mo mas bata si Kibuloy kay Duterte. Pero sabi niya ganun, pag namatay daw si Kibuloy, ipapasa niya lahat kay Duterte. Ang pamamahala, lahat ng yaman ng KOJC. Oh. Kaya ngayon, dito sa mga diskaya, kasama rin nila sa mga transaction, sa mga anomalies, naniniwala ako baka may patago din yan dyan. Kaya pinoprotektahan. Kasi nung una, yung mga DDS, nagtataka ako, they hate diskayas. They even went to the Diskaya building, 'di ba? Mga kababayan, pumunta pa sila doon, sumama sila ng mga nagrally-rally, nagwala-wala doon. Pero unfortunately, eventually itong mga to, nagulat ako, pinagtatanggol na nila yung Diskaya, even Marcoleta. Pati itong mga DDS. Sabi ko ganoon, parang parang may mali. Bakit pinagtatanggol na nila itong si Diskaya? Kinakalaban na nila si Biko. in the budget. And you have hearings. Inkalida pa yaya. Foul pa rin eh. Good faith does not mean that you will be acquitted of any charge pagdating dyan sa conflict of interest. So yun lang. That's why isa pa yan sa magiging dialogue namin, magiging dialogue na proposal ko sa courts. Kasi nga, yung itong conflict of interest cases, low-lying fruit yan para magkaroon ng restitution. So yung formula needed para madala ang tao, hindi na umulit, at mamili na kung maglilingkosyo o maglilingkod. Hindi pwedeng sabay yung maglilingkosyo at maglilingkod. Di ba? Ano yan? Conflict of interest cases yan. Isa lang naman sila eh. I'm not pointing to them as the only people who may have done this. There are 67 to 70 politicians or political families that may be involved in this. Pero ang low-lying fruit dyan, yung mga talagang direct relationship, talagang nakakagulat, andyan pala, nakaumang lang sa harap mo. So yan ang mas madaling proof, di ba? So kakausapin natin muna. At I sent word also to one of my friends in Congress na kausapin na ang speaker at magkaroon na ng dialogue rin dito para matapos na. Kasi malaking pera pwede isa ulit sa atin dyan kung may conflict of interest. Malaki. Kasi mawawala ang profit, mawawala yung maraming bagay, and hindi naman sila pwede tumita sa conflict of interest cases. So malaki mamabalik sa bayan. Ito lang yan mga ka-GP Natics eh. Sa mga Duterte dati, natandaan nyo nung nagkaroon ng Quadcom, tapos biglang si Pulong, kung saan-saan nag-travel. 'Di ba? Kung saan-saang bansa. Maging itong si Sara Duterte kung saan-saan nagpuntang bansa. Ang hinala ko diyan, bukod sa naghahanap sila ng tao na kukup-kup kay Digong, common knowledge na 'yan. Ang alam ko, baka may mga sila doon, may mga bank account sa iba-ibang mga mga bansa itong mga ito para hindi matrace. So malamang ganun din sa mga diskaya, di ba? Tayo sa ating evaluation ng updates. Ang family, we got word Ito na yung sa Parmali. that former staff of Senator Dick Gordon. Oo. They gave us a guideline, actually a pleading, a draft pleading that they wanted to file before. And we started from that. Kaya we're evaluating that now. And of course, we have to locate the witnesses so we can talk to them. The witnesses, so we can talk to them before any PI. Because we might conduct another fact-finding before the PI. So, Kaya pala natatakot talaga yung mga Duterte. Kaya pala takot na takot maging sila Amy. Eto mga kababayan ha, bigyan ko lang kayo ng idea. Eto sa naiisip ko, bakit natatakot sila Amy, natatakot itong mga Duterte na maging ombudsman si Boying. Palagay ko mga kababayan, dito sa Parmali, baka lumabas lahat. Lahat. At maging dito sa infrastructure, mukhang mahalungkat. Baka dyan na rin yung mga itinatago ni Amy Marcos, mga kababayan. Ewan ko lang hindi ako sigurado pero nakikinikinita ako kasi katulad niyan, yung Parmali, nananahimik na.
'Di ba? Lumabas itong si Gordon. Yung pala tinakot. Tapos ngayon, dahil iba na ang presidente, sabi pa nga niya kay PBBM, bilib ako kay presidente kasi walang takot. Bilib ako kay presidente kasi talagang gusto niyang makulong, may maparusahan ng mga korap. Kaya sabi niya, I will testify and I will cooperate to Ombudsman. Mga kababayan, I will give all the documents that I have or that we have. O yun na nga yun. Bilyones yun, mga kababayan. Yung pera dati, hindi lang milyon. Dahil marami pang pera talaga nang galing ng ibang bansa. I'll give us Si Dick Pinuri, si PBBM. to work on family. Or maybe before that. Maybe a month. To work on the criminalities for the family cases. Sir, nag-meeting kayo, di ba, ni Mayor Mercado? Hindi kami natuloy. But I viewed the projects. No? Marami kasi yung projects na yan sa Benguet area, sa zigzag, sa paikot ng Baguio, sa Mountain Province, sa Benguet, at the other provinces within the Cordillera. So, marami na ako nakuhang work about, kasi pumakita ko doon, may kausap din ako mga locals na engineers. Parehas na tayo ng narrative si Gabriela. Di ba sinabi niya talaga hiningi daw niya yung trabaho na yan? Yung overpricing at labor-only contracting na nangyari. Yun ang sinasabi sa akin ng locals. Somebody supplied the rock netting, and somebody just supplied the labor. It was not really much of a... Pero pag makipag-usap ka kay Magalong sa rock netting, tingnan mo ha kung isusumbong niya sila Pulong, tapos si Eric Yap. Baka mamaya hindi niya banggitin. DDS yan eh. It was not it's not rocket science to be able to do that. Pero the pricing seems to be outrageous, disadvantageous to the government. So yan ang diyan kami nagsisimula dyan. So rock netting. But I will talk to Mayor Magalong. He's asked me to come back. And I intend to go back to Baguio. But probably in November. Lucy San Ramon. Rock netting issue. Kasi yun ang mainit dyan eh. Reports of around 400% overpricing of the... 400% overpricing? Wow! Tama ba ako ng pagkakarinig sa rock netting, mga kababayan? Reports of around 400% overpricing of the... 400% nga overpricing ang rock netting. Ay, nako, Magalong. Ayan na. Eric Yap at itong si Pulong Duterte. Yari kayo ngayon, mga kababayan. 400% overpricing. Sino kaya po ang nakinabang? Sino kaya ang nagbulsa? Sabi ni Mama Angel Monteroso, Boss GP, paarbor ng glass mo watching in Finland. Ano lang to, yung glass ko, mga kababayan? It's around 81 pesos. 81 pesos to. Hindi kasi ako pwede na, mga kababayan, pag sa PC, hindi ako pwedeng hindi magsalamin. Kasi, napansin nyo, ganun ako ng ganun. Kasi yung isang mata ko nagluluha. Lalo ngayon, naka 3 hours na tayo. Wow, kaya pala daming alam ni Trillanes. Buti nilang may mga tumutulong. Sige, Mama Angel Monteroso, comment, tawag dito. Message mo ako sa Go Philippines 2.0. Usap tayo, bigyan kita ng salamin. Bigyan kita salamin na ganito. Di halata? Hindi, lagi ako nagaganyan. Kaya medyo simple lang ako ngayon kasi ang sakit ng triceps ko. Yan o. Nagbuhat kasi ako, nagtawag dito mga kababayan. Pag buhat ko dyan, ito talaga yung tinira ko kagabi. Sobrang sobrang nalamog. Oh. Sir, haba ng content nyo ngayon okay lang po ba health nyo? Okay naman, walang problema. Makikita nyo naman ako, aangal ako pag masakit na eh. Pero okay pa naman. At saka tapos na. Ayaw ko nang pahabain. Kaya pa ba? Wait. Meron pa ata konti eh. Of the materials used for rock netting pa rin pala. Sir, kanina po umaga or this day, sir, si Senator Lisa Contiveros